Sige, puspos ka na ba? Sige. Cessationism o at saka continuationism. Sige, pakiulit mo nga yung sinabi ko. Wag na ako kuya, hindi ko. Hindi, kahit ano lang. Sige, sige. Ano? Machachuchet. Chuchet. Rol, ikaw. Cessationism. Okay. Sige. Yun ang ano no, yung Lagay mo, saan tayo pupunta? Ang topic tayo pupunta, sige. Okay. Yun na nga. Talaga mabubuksan yung ano kasi Christian context ito ha, hindi ito political, economic, social, yun ano, Christian context. kasi hanggang ngayon kumbaga controversial pa rin yan di ba? Okay, Yung mga tama. ano sa Bible, yung Ang bang gusto miracle, kay Rolling, ganda ng boses. yung mga miracle ba ni Kristo nagpapatuloy pa o hindi na, di ba? Yun ang ano ngayon. Nag-cease na ba? Tapos na ba yan? O patuloy pa? Ganyan. Tapos yung bang sabi mo nga kanina, yung Holy Spirit ba nangungusap pa rin directly o sa pamamagitan na ng Bible alone? Okay. Kaya So, mga sa isa so yung continuation is, continuationism, ay yun tuloy-tuloy ang revelation ng Diyos. Kaya nitong huling araw, makikita mo, dami nagkiklaim na sugo. Yes, so Hindi sapat ang Bible, kailangan mayroong apostle, mayroong mga sugo, ganyan, para mag-interpret ng Bible. Tuloy na pagbibintangan silang kulto nitong mga cessationists. Ang mga cessationists, Bible lang, okay? Huminto na yung tinatawag na revelation ng Diyos. Kaya anumang revelation, maliban dyan, Wala na. extra biblical revelation, papasok ka sa cultic group, di ba? O yan ang akusahan nila. Pagka naman continuous, kasama ka doon sa nagpapatuloy pa, okay? Yung kayong mga Bible lang, hindi na kayo nakabubon, okay? Na kung saan nandito, yung mga doctrine na kuminsan sabi nila, paso na, ganyan, hindi na nangungusap ang Diyos sa inyo, kasi wala kayong propeta, wala kayong apostol, wala kayong sugo, mga ganun, di ba? O ikaw, anong posisyon mo, Rolly? Meron o wala? Ikaw, Saldi? Meron o wala? O hindi ka pa natunawan? Salamat nga pala doon sa sponsor natin, ha? Yung dating, ano yung pangalan ng ano mo? Yung roast chicken, no? Harpaso. Harpaso. Lagi napapaso. Ang ibig sabihin ng Harpaso, rapture. Rapture, So, ang rapture, nakalagay yan doon sa tabi ng dating daan. Sino ba talagang daan? Ikaw o yung katabi? Abay ako Marinig ka ni Soriano. ako. O, ikaw. Okay. Tamang daan. Hindi, ang ganda pangalan ng pwesto mo, tabi ng daan. Ng dating daan. So, sige. Ano ka, Rolly? Anong palagay mo? Bakit natin tinatalakay ito? Yung ganitong talakayan. Sa akin kasi, nakikita ko pag pinag-aralan mo, itong mga grupo nandito na naniniwala sa cessationism, yung wala nang ibang revelation, okay? Na-stick sila doon sa, alam mo na, yung dating revelation sa kanila through the Bible, at nandun yung dulo na anything that is new is not true. Kaya papasok sila sa term na orthodoxy, pag hindi kamukha ng doctrine na kamukha ng mga na pagkaisahan sa Council of Nicaea 325 AD. Ay, ano yan? Heresy. Halimbawa, Trinity, o kaya yung deity ni Jesus Christ, o kaya yung inerrancy, infallibility ng Bible. Di ba, Rolly, Salvation by grace through faith. Pag hindi ka ganyan, kulto ka. Yung kulto, doon sa sa continuationism. Okay. Ito namang mga nasa kabilang grupo, itong mga, ang tawag ay Christian cults. May mga sugo to. Hindi tayo babanggit na religion. Kumbaga, kayo, kulang-kulang, no? Sabi naman itong isa, kayo, sobra-sobra. So, kayo pupunta sa impyerno, likewise, sabi nitong kabila, pupunta kayo sa kapamahan. Pero makikita mo rin, daming mga, dyan, ha? Daming mga katotohanan dyan. Yung sinasabi kong, kahit sa basura, may makikita kang pakinabang. Sakit yata na. Basura, bakit? Ba't nasabi nating basura? Kasi may mapupulot ka. Ito lahat ng religion to, ha? Buong daigdig. Sige, bakit? Kasi may mapupulot ka, kaya lang kulang yung okay, sobra. Pero kahit pa paano, pwedeng Lamang tiyan. pagdamutan. Lamang tiyan, no? tiyan Lamang din, sigmura, okay? Kasi ikaw, Saldi, ano masasabi mo dyan? Meron pa rin Lamang sigmura din. So ano yung lamang sigmura ng halimbawa ng mga cessationist? Kailangan huwag kang lalayo sa Bible. Kailangan orthodox ka, kailangan talaga proper doctrine ka. Yun ang kanilang rallying point, okay? Ito, magbigyan na tayong sample, ha? Halimbawa, yung mga Protestant. Yung mga Protestant, evangelical ang tawag. Pag sinabing evangelical, hindi yung gospel na sinasabi natin. Sinasabi lang yung Bible lang, okay? 66 books. Anything na sobra dyan, halimbawa, apocryphal books, ano na yan? Hindi na kasama yan, okay? Sa Catholic naman, medyo lumang parang continuation bagamat hindi. Andun sila sa hierarchical na kung saan tao yung usapan, papa, cardinal, bishop, pare, mga ganon, di ba?
So ano mang interpretation na hindi galing doon, heresy. Heresy. Oo. So parang kamukha rito sa continuationist. Ano mang galing na alam ang doctrine, kailangan galing sa sugo. Oo. Alright? Dito sa evangelical, Bible lang. Bible lang. Ang problema dito sa Bible lang, ano? Halimbawa, 10 yung nagbabasa ng Bible, iba-iba yung mga Iba-iba. religion. Oo, yeah. Iba-iba yung mga sektang kinabibilangan ng Protestantism. Halimbawa, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, di ba? Halimbawa, mga Methodist, mga Lutheran. Anong lalabas na interpretation? Pare-pareho, hindi? Pero iba-iba. May common denominator. Naniniwala sila lahat sa Trinity, naniniwala lahat sa deity ni Jesus Christ, naniniwala sila salvation by grace through faith. Kaya nga Orthodox ang tawag nila. Naniniwala sila na talagang anything that is outside of the Bible, wherever the Bible speaks, we speak, sabi nila. Whenever the Bible is silent, we are silent. Di ba ganun yan? Naiintindihan na siguro ng mga nakikinig natin kung ano yung ibig natin sabihin sa cessationism at saka yung continuationism. Alright? Saan kaya yung mga nakikinig sa atin? Palagay mo? Ate yun. Hati. Okay. Nakita nila yung grupong dalawang ito, nagbabanggaan to. Pero anong lakas? Anong strength o kaya element of truth ang makukuha natin dito sa mga cessationists at saka sa mga tinatawag na continuationists? Sige nga. Meron ba? Ako meron ako Pero nakita. weakness muna. Anong weakness nila pareho? May Bible, may gospel ba? Wala. Wala. Yun ang O, weakness. pag walang gospel, walang Holy Spirit, meron. Wala. O, patay tayo dyan. Oo. So ano lang makukuha nila? Ano Pag lang? walang indwelling, ano makukuha nila? At most, Human na lang. human, sinless o Sinful. 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 Yung dati. Ang lupit mo. Ayun sabihin, sa ngayon, wag mo na tayong mag-usap sa nakaraan tsaka hinaharap. Sa ngayon, ang state of affair ng Christianity buong daigdig, both cessationist at saka continuationist, ang sinasabi mo, doom? Yes. Oo. Sinasabi mo, pag nag-rapture, may iwan lahat to? Yun. So may pag-asa naman sila sa tribulation period. At kanina yung question mo, nung matapos tayo ng taping, mag-apply doon, no? Kung ano yun, sino yung mga panlupa, pang natural, pang paradise yun. Sino yung pang angelic o resurrected o yung gitna, no? At sino yung mga pang rapture sa dulo ng millennium. Parang ganoon ang issue ngayon kanina. So ngayon, Rolly, ba't natin pinag-uusapan to? Anong gusto nating ipadama at pakita sa mga nakikinig sa atin? Palagay mo? Ako nakikita ko para kumbaga natin, parang issue lang ng ano yan yung kumbaga yung by grace through faith tsaka yung yung Arminian tsaka yung Calvinist, Calvinistic, di ba? okay, Parang ganun ang issue na diyan dapat may Pero pag total nabanggit mo yan, okay? Pag sinabing Armenian, nawawala ang kaligtasan. Oo. Hindi kaya trivia muna tayo ngayon. Pag nawawala ang kaligtasan, saan pumapaling ito? Kung kaliwa at kanan ang usapan, kaliwa yung Old Testament, yung kanan yung New Testament. Saan sila parang pumapaling? Doon sa old. Old Testament, bakit? Kasi doon kumbaga walang indwelling doon eh. Tama ka. Okay, walang indwelling Tama doon. ka, ang galing mo. Okay. Paano pala kung once save, always save? Yung tinatawag na Calvinistic. Dito sa inyo na siya. Tulip. Nasa Dito sa kanan. inyo na, oo. May element of truth silang Yes, pareho. pareho, oo. So yung mga Calvinist, sa isang banda, tama. Sa isang banda, yung mga tinatawag na Arminian, tama rin. Medyo nakuha na nila yung punto na doon. Itaas natin konting antas. Kasi may mga Calvinist na covenantal. Karamihan covenantal. May mga Calvinist minsan dispensational, okay? Pero nakuha mo yung punto ko, ang mga covenantal at saka dispensational, dalawang giganting ano yan. Grupo ng Kaisipano, School of Thought sa theology na naglalaban din. So ang mga covenantal, dalawa lang ang covenant. Sa covenant of works, covenant of grace. Mukhang tama rin, no? Kasi parang dalawa na naman yan. Isang Old Testament, isang New Testament. Ano nga pala yung strength at saka weakness ng Calvinistic at saka tinatawag na Reformed doctrine na to ng tawag covenantal? Pag sinabing saan sila nakapaling, saan sila naglilin? Bibigyan kita ng test. Select the best answer. Doon sila sa pang body soul o pang lupa, angelic o pang rapture o pang langit. Dito, marahil dito lang, dalawa. Marahil pang paraiso kaya pang angelic. Tama na naman ang sagot mo. Okay? Hindi na kita padadala ng ulam bukas. Ang sarap ko ng dalawang Kaya lang hindi ko makain ganing manok kasi allergic na ako ngayon sa manok, boy. Kumain pa rin ako, okay? Bahala na, okay? Hindi naman issue ng kaligtasan 'yon, okay? Issue lang 'yon ng allergy. Yun ang problema dito sa mga covenantal kuminsan. O kaya sa mga hindi dispensationalist, ina-apply nila yung Old Testament na dietary laws papunta rito sa ating panahon ngayon, di ba? Whereas kaya lang nila ginagawa yung kasi nga yung leaning, yung proclivity nila kung saan sila nakahilig doon sa panlupa. Kumbaga pang millennial earth, pang angelic being doon sa millennial temple, doon sa 1,000 year reign of Christ na yun. Na kung saan parallel doon sa Old Testament, tama? O kaya naman yung Old Testament dinidi nila, okay?
Tuloy, yung mga lumabas dito na dala-dala yung kanilang doctrine na gano'n, yung mga ang tawag Christian cults. Ito na, bawal ang ganito, bawal ang pagkain, walang ang isdang walang kaliskis, bawal ang walang ganito. Yun, nakuha mo? Okay. May ano yun, may dietary ano yun, goodness doon, ang ibig sabihin may positive aspect. Kaya lang hindi pwedeng gamitin sa paraan ng kaligtasan. Yan ang comment din ng mga evangelical Christians. So ano pang nakikita mo, Rolly? Yung dispensational pala, anong lakas ng dispensationalism? Yung ba mga dispensationalist, anong dinidiin nila? Di ba 7 dispensations? Di ba meron silang pang di nga nila masabing katulad natin ng panlupa, ganito. Kaya lang nakikita nila yung church may highest calling of God in Christ Jesus. Itong mga dispensationalists, karamihan dito mga taga Dallas Theological Seminary, ito yung mga lahi ni Macintosh, sina Scofield, sina Bullinger, etc. Iba-iba na yan, di ba? So, palagay mo, anong strength nila at saka weakness? Kasi nasabi natin ito, kasi baka mamaya sabihin ng mga nakikinig sa atin, naku, puro kay gospel. Baka kala nila hindi tayo dumaan ng bloody ano dito, research, kaya tayo nakarating sa gospel, awa ng Diyos, siyempre. Pero alam natin kung ano yung mga strength at saka weakness ng mga claims ng mga Christian ngayon. At yun ang ngayon nating makuha, yung mga weakness. Yung mga strength, yun, medyo lamang sikmura. Pero hindi pa rin, kasi kailangan pa rin silang lahat dumaan sa gospel. Pero kahit di sila dumaan sa gospel, hindi natin sinasabi dogmatically na hindi sila ligtas. May chance sila sa tribulation period. But as far as yung rapture is concerned ngayon, ay yun, hinahabol natin silang pilit. Kakatwa yun, kasi yung alam natin, tayo yung kulelat, di ba? Tayong walang alam, di tayo nag-aral, etc. Pero sa ngayon, kiniklaim natin, sila yung nawala. Okay? At ang abag ng Diyos nasaan dito, hindi naman natin pinagkakait, kaya natin sinasabi ito. At wala tayong binabanggit na pangalan natin, na religious group. Wala tayong ganun eh. Wala. Puro lang ito yung totoo lang, sa totoo lang. So, ano yung strength ng dispensationalism? Yung covenantal, yung panglupa, pang-angelic, di ba? Yung dispensationalism. Panglangit o hindi? Panlangit, ano niya. Kaya tayo dispensationalist. Kaya lang hindi ka mukha ng ibang dispensationalist na binabaan ko lang doon sa 7 dispensation. May pagka-hyper dispensationalist tayo. Kasi pati yung Christianity natin sa tatlo. Early, medieval at last days. Yung early medieval, isa. Yung last days, isa. Parang Old Testament yung isa New Testament. Baga matindi ka nun. Kumukuha lang ako ng hugot doon sa Old Testament strength. O sige, may dagdag ka pa, wala? Okay na. Cessationism at saka continuationism. Palagay mo tayo, saan doon? Both. Bakit tayo both? Kasi kumbaga nakukuha natin yung yung punto ng Covenantal at saka yung mga cessationist. Oo, tsaka yung dispensation. Kompleto tayo. Okay. Kumbaga body, soul, spirit, lupa, langit. Nakita mo na naman yung ano. Nilalaman. Ibig sabihin, pwede tayo sa panlupa, pwede tayo sa angelic, pwede tayo sa rapture. Bagamat rapture ang inaasahan natin. Pagdating natin doon, pwede tayo magkatawang anghel, pwede tayo magkatawang tao. Halimbawa tayo rito, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tayo. Si Billy, ikaw, si Kuya Boy mo, si Saldi. Palagay mo, pare-pareho tayo ngayon dadatnan ng Panginoon na buhay para rapturein? O merong paring maiwan, tapos halimbawa, kung maiwan ako, doon ako sa tribulation period, mapupugutan ng ulo, pang-resurrected ako, kasi ayaw ko magpatatak. Halimbawa, nakatiis ako hanggang wakas, kamukha ko yung 144,000, mga uji yun. Pero until ako na nagtago-tago, ayan, kaya tayo, Bill, merong ilog sa baba, baka mamaya, yun ang ibig sabihin ni Kuya Rolly mo, magtatago tayo doon. Halimbawa, kasama ako doon. Pang millennium ako, di ba? Yan ang mga maliligtas eh. Yung mga nakatiis hanggang wakas sa millennium, at saka yung 144,000, sila yung mabubuhay maulit, magre-repopulate ulit doon sa millennial earth. Okay? Halimbawa, yung doon ako nakadestin, palagay mo anong napaniwalaan ko ngayon? Yung gospel na pinipreach natin? Hindi. 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 So ano lang naabot ko? Meron o wala? Death. Maral naintindihan ko yung death. Si Kristo namatay para sa akin. Kaya lang hindi ko naintindihan, kamukha na sinasabi natin kanina, yung bisa ng burial, resurrection, ascension, di ba? Tsaka yung Pentecost. Wala ba kayong tanong doon? Ba't ganot? Ba't hindi na lang tayo puro pang rapture? Kasi yung mga Christian sa labas, halimbawa sa buong daigdig, halimbawa Amerika. Ang alam nila, pag born again sila, tinanggap si Jesus, o kaya nag-repent, tinanggap si Jesus, o kaya nabautismuhan, o kaya kinumpes si Jesus sa Romans 10:9 and 10, yun ang context. O kaya nanampalataya kay Jesus, John 3:16. O kaya naging anak sila ng Diyos kasi nga tinanggap nga si Jesus, John 1:12. Palagay mo, bakit yung mga yun, hindi kamukha ng mga ra-rapture na buhay na dadatnan, na kamukha na sinasabi natin dito, na kailangan nakaprepare ka doon sa gospel na yun. Bakit? Kulang sila kasi, di ba? Kulang sila, wala sila. Yung data nila, death lang, Hindi yung 5 virgins na may extra langis. Oo. Kundi yung
limang virgin na Hindi wise. sumigaw yung lalaki kakasal ating gabi. Yung limang birhen na hindi nasama, walang ekstrang langis. Wala, oh. So yung ekstrang langis, sinulit-ulit na dito, yung Holy Spirit na nga meron tayo. Oo. Yung kumbaga sa mga Christian na Catholic nung araw, nahati sa dalawa yan, noong 1054, yung tinatawag na Great Schism. Kasi ang paniniwalang pinagtalunan nitong East at ng West, yung West, ang Holy Spirit nang gagaling hindi lang kay Kristo kundi sa Ama. Sabi nitong East, hindi, isa lang pinanggagalingan ng Holy Spirit kay Jesus lang. Dahil lang doon, nagkahiwalay. So isang napakalaking yun, parang parang paiwating ng Panginoon. Sa huling araw na to, kailangan talaga may extra kang langis. Yes. Okay? Mas lamang yung Roman Catholic Church na West kaysa doon sa East doon. Kasi yung mga East, kumbaga panglupa. Oo. Yung mga West, panlangit. Bagamat lahat ito disqualified pagdating sa rapture. Alam mo, pinipilit natin kumbinsihin yung mga nakikinig natin ngayon na makipag-join dito sa laban na to. At yung mga hindi pa, pukawin sila kasi marindi ang tawag ng Panginoon. Sabi nga, kulang ang manggagawa, boy. At let us pray to the Lord of the harvest that He may send laborer because the harvest is plenty but the laborers are few. No? Konti yung mga humahani. So ngayon, gusto nating ilipat ng konti itong usapan natin doon sa issue na yung kanina yung paradigm natin left right. Ngayon naman papunta sa taas, okay? Alam mo ba, boy, kaya nag-away-away itong left and right na to, covenantal versus dispensational, mga cessationist versus continuationist, mga Calvinist versus Arminian, at mga Augustinian versus Pelagian, na pag nakita mo sa context ng history to, magmula kaya hanggang sa dulo ng millennium rolling, ng second coming, yung 6,000 years plus 1,000 years, millennium, pag nakita mo itong church history na to, pati yung redemption history na sinasabing kasama yung mga millennial people doon, alam mo ba, ano makikita natin? Eto na naman, di ba yung mga ibang Kristiyanong nabanggit natin kanina, nakikita nila si Jesus Christ, Diyos, yung iba naman tao. Yung iba naman gitna. Alam mo ba kung ano yung nakikita nila? Yung gitnang dispensation, yung macro dispensation na si Kristo ang Diyos ng universe. Diyos siya ng universe. Pero hindi siya Diyos ng universe ng mga universe. Yung pinanggalingan niya nung siya'y berbo pa. Hindi yon. So, itong gitnang ito na kung saan 7,000 years na parenthesis in time and eternal context ng Diyos doon, itong 7,000 years, iwalay nyo doon sa taas, saka yun sa baba. Ito yung nakikita ko na pinagtatalunan nila. Diyos ba si Jesus Christ dyan? Tao ba si Jesus Christ dyan? O anghel ba na gano'n? Maraming konsepto. So, alam mo, tama rin naman yung mga tao. Kasi si Jesus Christ sa panahon ngayon, 7,000 years, tao siya na prophet, priest, and king. Diba? 4,000 years prophet, 2,000 years priest, 1,000 years king of kings. Pero, tao siya at divine. Son of man, Son of God. Pero, napagkakamalan siyang tao lang. Napagkakamalan siyang Diyos. Di nga kasi yung concept ng Diyos na nag-i-interchange, naglipat baba. Kung minsan na tinutukoy nilang Diyos, yung Old Testament Yahweh. Okay? Whereas si Jesus Christ yun. Nung magkatao siya, sa Old Testament, Yahweh ang tawag. Ka-wrestling kaya ni Jacob, tao. Kausap kaya ni Abraham, anghel, di ba? Nakikita kaya ni Moses doon sa burning bush bilang Shekinah glory. Ngayon, ang pagkakamalan nila, ito yung Yahweh beyond the universe. Hindi. Ito yung Yahweh na nagkatawan tao for 7,000 years. Doon sa unang 4,000 years, body, soul lang ang dating. Sa last 2,000 years ngayon, spirit. Okay? Yung King of Kings doon, yan bunga ng lahat ng ito. Okay? So anyway, nakikita mo ang problema kung bakit nag-aaway ang mga tao tungkol sa Diyos ba si Jesus Christ? Tao ba si Jesus Christ? Sa parenthesis na yun Tama sila lang, kaya hindi nila nakikita kung saan ibabox o ipapaloob yung konsepto nila kay Jesus Christ. Totoo na si Jesus Christ Diyos dito sa 7,000 years na to. Kaya lang hindi siya yung Diyos Ama. So pag napagkamalan itong mga interpreter na to, na giants in the so-called Christian faith, na si Kristo Diyos na, parang Ama dito sa context na to, nagkakamali sila. Yung iba naman, ay tao lang. Nakikita nila kasi na si Kristo talagang tao. Doon sa 7,000 years na yun, pero may divine nature. Naku, yung nakuha mo. At ang problem sa Holy Spirit, doon din pumapasok. Di ba? Ang Holy Spirit naman, hindi naman naging major doctrine
sa panahon ni Athanasius, ni Tertullian, etc., ng mga early Christian fathers. Karamihan tatalunan lang nila Rolly, yun lang deity ni Jesus Christ at saka yung Human. Godhood ng Diyos nung panahon na yun for almost 1,000 years. Yung Holy Spirit sa totoo lang, bagamat may mga concept na nung araw, lately lang dumating yan sa doctrine ng mga Kristiyano. Sa ngayon, akala ng mga Trinitarian, itong Holy Spirit, siyempre Diyos din. Kung minsan akala nila hindi tayo naniniwala doon kasi wala tayo sa mainline churches. Ang totoo, dati akong Catholic, lecturer pa. Dati akong Protestant, Evangelical, lecturer din. Pinagtatanggol ko yan. Yung Trinity, kaya lang sa ngayon, pag sinabing Trinity, Rolly, wag tayo magkakamali. Ito yung posisyon natin, wala tayong tinatanggol. Yung Holy Spirit, God of the earth, okay? The real God at legitimate God of this world. Nasabi ko na to, kaya lang nandito kayo, ulit ko lang, baka yung ibang makikinig sa atin, na-miss nila yun. So ito yung problem hanggang ngayon kung bakit nag-away-away sila. Sana marinig ito ng mga Catholic Protestant sa buong daigdig at malaman nila kaya sila nag-away-away kasi hindi nila naintindihan itong ating sinasabi. Ano yun? Na yung Holy Spirit Diyos. Ang Holy Spirit Diyos hindi sa universe ni Jesus Christ. Hindi doon sa beyond universe of Jesus Christ yung original na bawat tao doon sila laki ng universe. Dito hindi. Ang Holy Spirit, ang tinitiran lang niya, ikaw, ako, tayo, yung church. Si Kristo, Holy Spirit din yan. Ibang spirit kasi tayo spirit ng universe. Nandun na tayo, di ba? Yung bride, to be. Siya, bridegroom, siya talaga yung Holy Spirit ng universe. Yung umakit sa langit. Pero temporary lang siya ron. Okay? Son of Man, Son of God, glorified. King of Kings sa 1,000 years reign of Christ. Babalik na siya ron sa pinanggalingan niya bilang Diyos Ama. Okay? In the beginning was the Word and the Word was with God. And the Word was God. Pero hindi siya. Yung doong berbo, hindi siya. Si Kristo na mag-incarnate siya para i-redeem ang humanity, ang daigdig at ang universe for 7,000 years. Nakukuha mo ako? So, tatlong Diyos dito. Yung Diyos na pinanggalingan ni Kristo, na nagsusugo ng Holy Spirit through Christ sa atin, at iba yung Diyos ng universe na nagsusugo din ng Holy Spirit sa mga unang Christian, sa gitna, mga gitnang Christian, na nanggagaling Holy Spirit na yun sa Diyos Ama, sa Kanya, papunta sa kanila. Tayo naman, ganun din. Ang Holy Spirit, hindi nga lang nakapokus tayo ngayon kay Jesus Christ, kundi yung Diyos Ama, yung Espiritu Santo niya. Pero Rolly, nakikita mo yung paradigm na to? Kanina, tayo, horizontal. Yung comparison, cessationist, continuationist. Isang ganito, isang ganyan. Pero nakita rin natin kanina roon na yung nilalarawan nito na hindi lang nakikita, pareho pala silang tama, bagamat kulang. Meron lang panlupa, may pang langit. So pinaghahalo nila, hindi lang tanungin mo yung mga pastor, pare, ministro, mga scholars, mga theologians. Saan pupunta si Noah? Saan pupunta si Abraham? Saan pupunta si Moses? Saan nagpunta si Elijah? Saan nagpunta si Enoch? Alam mo, wala sila sagot. Kadalasan sagot nila, paraiso, third heaven. Hindi nila alam, definitely, kung saan sila nagpunta. Kasi hindi lang naintindihan itong pinag-uusapan natin. Yung mga sinabi kong question na yun, actually, dito lang sana yun, sa universe ni Jesus Christ. Pagmula kay Adan hanggang doon sa dulo ng millennium. Yung lahat ng question lang, pwedeng sagutin mo doon. Pwede rin sagutin doon. Ngayon, dito sa earth, iba yung sagot. Halimbawa, sino ba yung Holy Spirit na kay Boy? Nasa iyo, nasa akin. Okay, meron bang Holy Spirit yung mga Catholic, mga Protestant, mga ganon, di ba? Sino yung God of this world? Siyempre, yung unang sagot, Satanas. Pero John 5:19. Pero ang talagang tunay na lehitimong Diyos dito sa daigdig, yung Holy Spirit. Palibasay Diyos ang Holy Spirit. Yun na naman. Dinadala yun doon sa pangalawang eskalon. Tinataas nila no? Si Jesus din yan. Ituturin naman. Sinugo ni Jesus Christ yan. Kaya lang genes. Kumbaga, ikaw, hindi kayong tatay mo. Yung tatay mo, hindi si Rolly. Ikaw si Holy Spirit, yung tatay mo, kumbaga si Jesus Christ. At iba rin yung lolo mo. Kaya lang yung genes ng lolo mo, yung sperm ng lolo mo, taglay niya. yung kanyang lahat ng katangian, taglay ng tatay mo, taglay mo rin. So yung Holy Spirit, yan ang in charge sa daigdig. Meron kayo, meron ako, partaker tayo nun. Pwede pa magkaroon. Yung iba mga tao ngayon sa buong daigdig, kasi nga, alam mo naman ng tao, Rolly, isang cell lang yan sperm cell naging pero maraming nilabas, okay? So, ganoon din, ang Holy Spirit ngayon ng Diyos, nandito sa daigdig, meron ako, yung mga tunay na dumaan sa gospel, meron. Pagka tumunog yung trumpeta, uwi tayo. Uwi rin yung ano na yun, yung objective na spirit na yun. Tayong relatively may Holy Spirit, uwi na rin tayo. Bukas makalawa, tanungin mo ako, kung gusto mo ngayon na, sino yung Holy Spirit sa Old Testament, di ba? Kasi ngayon, pinagtatalunan ng mga Kristiyan yan. Meron bang natira dito o wala na? Umuwi ba lahat yan o katulad na sa Old Testament? Ang deal niya kasi after all, yung 7 years, karugtong ng Old Testament. Tatanungin mo ako, hindi? Okay, sa Old Testament, at saka yung tribulation period, pareho yan. Kasi yung 7 years tribulation, Rolly,
dugtong lang yan doon sa kulang doon sa 70th week ni Daniel o 70 weeks ni Daniel, kulang na 1 linggo o kaya 7 taon, doon magkakaroon ng tinatawag na dispensation kamukha sa Old Testament. Walang indwelling. Ano na naman, gabay. O sinong gagabay? Ang Diyos ba? Si Kristo ba? O yung church? Alam mo kung ano yung sagot? Yung church. Kasi nandun na tayo, okay? Now, ibang topic yun para isang episode na naman yun, malawak. Pero nakikita mo yung kung saan tayo pupunta? Oo. Pakisummarize mo kung nakikita nyo kung ano yung nile-lecture ko. Ano yung, kumbaga yung dispensasyon, no? Yung dispensasyon na pinaghahalo-halo nila eh. Sana mapanggan nila kasi Oo, pag diba? nalaman nila to, hindi na sila mag-away-away. Oo. Uy, pare-pareho pala tayong Nasa totoo, ano? kaya lang kulang. Kulang. Pare-pareho pala tayong mali kasi nagbe-major tayo ng minor, nagme-minor na Major. o vice versa, okay? So kailangan makita nila kung saan sila nakalagay dito. Oo. May patutunguhan pala sila, may paglalagyan. Kaya lang pag sumablay sila sa gospel, delikado. Oo. Baka hindi lang tribulation period sila, baka pumunta sila sa abyss. Oo. At kamalas-malas sila, doon basta dagat-dagatang Oo. apoy. 'Di ba? O kasi merong first death, second death. Ang first death sa 6,000 years, yung 6,000 years. Ang second death, yung abyss. Pag pinagsama mo lahat yun, death yun, pinaka-burial, yung eternal lake of fire. O baka gusto mo akong tanungin kung merong lake of fire. Oh, yun pa nga kasi Ito na agad ang sagot kasi sinasamantala ko lang ito. Baka hindi na tayo pakinggan sa ibang araw kasi baka, ay ano yan, sobra na yung mga pinagsasabi na. Ay, hindi. Okay. Ang totoo, hindi ako naniniwala. Doon sa konsepto ng mga Catholic at saka ng mga Protestant, lalo na yung na-influensya ni Dante's Alighieri, doon sa Dante's Inferno na para bang meron dagat-dagatang apoy, compartment, may Tartarus, may ano yun. Now, magandang idea yon. At magandang panakot sa mga tao para hindi na lumabas doon sa religion mo. Pero alam mo kung ano totoo? Tatanungin ko muna kayo. Ang tao ba eternal? Kamukha ng Diyos? Tao per se. Oo. Hindi. Yung bang mga angels eternal? Kamukha ng Diyos? Hindi rin. Hindi rin. Ang Diyos lang ang eternal, immortal, infinite. Okay ba doon? No. Yung bang creation, merong simula o walang hanggan? Meron. Merong simula at merong katapusan. May expiration date. In fact, ang universe, ang daigdig, pati lahat ng tao, mayroong expiration date. Si Lucifer may expiration date, 6,000 years. Si Adan may expiration date, 1,000 years. Madali salita, nung magkasala ng mga yan, halimbawa si Lucifer, dapat doon na siya sa second death. Ako na. Dagat-dagatang apoy. Okay? Pero ano ba talaga yung dagat-dagatang apoy? Kung talagang meron silang divine, immortal nature, meron bang dagat-dagatang apoy? Wala. Wala. Oo, wala. Hindi naman sila Diyos. Oo. Wala nga ang indwelling yung universe ng araw. Si Lucifer, hindi nagkaroon ng ganun. Meron siyang ruwak, meron siyang spirit, may breath of life. Kamukha lang niya Dan nung gawin siya ng Diyos nung galing sa lupa. Wala pang tree of life. Si Lucifer, ganun din nung araw. Nagkataong medyo malawak lang ang dealing ng Diyos kaya na Lucifer 6,000 years bago yung deadline. Kaya Dan, 6 days, meron na siyang soul, living soul, etc. Kaya lang may expiration date yun. 1,000 years pagka hindi siya nag-decide. Nag-decide expired agad. Kaya may nagkaroon ng extension yun, moratorium at saka grace kasi nga merong redemption history. Si Satanas ganun din. Kaya lang naman nandito pa yan, gagamitin siya within 6,000 years. Not doon sa abyss kasi nakakulong siya. But after that abyss, dulo ng millennium, pakakawalan siya sandali, boom, ang universe. So anong pinupunto ko, Rolly? Walang eternal lake of fire as the Catholic and the born again describes it. Merong masigit pa ron sa akin tingin. Separation. Ay, hindi lang separation, talagang hindi lang magngangalit ang ngipin mo, Rolly. Sa inggit mo, Mamiss, talagang parang inuud araw-araw ngayon pa lang kasi mamimiss mo yun. Kaya nga may question sa Bible na how shall we escape if we neglect so great salvation. Kasi pag nakita mo yung plano ng Diyos, Rolly, Diyos ko, pag hindi ka nasama doon, talagang dagat-dagatang apoy. Pero anong pinupunto ko? Hindi yung dahil sa na-emotion tayo rito. Wala, totoo lang. Hindi totoo na si Lucifer, Satan, merong katangian ng Diyos na eternality. Wala. Wala rin siya Dan. Wala rin yung tao. So therefore, ang tao, meron siyang abyss. Isa ngayon, ang tawag impyerno o kaya Sheol o kaya Hades. Wala siyang second death. Maliban doon sa harap sa Great White Throne Judgment, pero hindi ibig sabihin na matutunaw doon, uurin doon si Father, si Pastor, si Ministro, yung mga nangaral, forever. No, hindi sila Diyos. Nagkataon lang tinanggap nila si Jesus, hindi naman talaga tinanggap. Bawal tanggapin yun nung nagkasala na si Adan at si Eva. Di ba, pinabantay ng Diyos ng cherubim yung tree of life para hindi makain? Ay, pinipilit nito mga born again. Kinain daw nila, ibig sabihin, tinanggap nila. Alam mo, sabi ng Diyos, hindi totoo.
kung totoong tinanggap nyo ako, yari kayo. Oo. Mangyayari yung sinasabi nyo, uuring kayo forever. Mabuti na lang hindi ako pumasok. Mabuti na lang hindi totoong natanggap kayo. Winawarningan kayo ni Boy, ni ano, kahit na inaantok si Boy. At saka ikaw, winawarningan natin sila ngayon. Oh, hindi totoong tinanggap nyo si Jesus. Hindi siya pumasok. Tinanggap nyo, hindi kayo tinanggap. Pabor sa kanila yung Rolly. Alam bakit? Hindi sila papapahamak ng galok at hindi. Di ba? Na Pagka eternal. totoong pumasok yung Holy Oo. Spirit sa kanila, yari sila. Oo. Mangyayari sa kanila yung doctrine nila na uuurin sila. Oo. Forever Hindi and sila ever and mamamatay, ever and oo. ever. Buti na lang. Sakit Hindi sila. totoo yung kanilang doctrine na tinanggap si Jesus. Kung hindi, totoo yung kanilang Kalalagyan. dagat-dagatan apoy na hindi ka namamatay forever and ever. Pati yung mga ninuno nila, hindi totoo yun. Now, sinasabi ko ba na, hoy, ba't mo sinasabi yan? Baka mamaya hindi na matakot sa Diyos yung mga tao. Ang sinasabi ko, para hindi matisod yung maraming pang tao, lalo na yung matatalinong mga atheist, nakadalasan kinatitisuran nila itong doctrine ng impyerno. dagat-dagatan apoy na ito. Na, ang Diyos napakalupit, wala siyang justice. Pinanggagalingan ng panglilibak nila. Oo. Well, sinasabi natin officially, hindi tayo naniniwala doon, okay? Kasi ang tao may expiration date. At hindi ganun ang Diyos. Kalupit sa mga hindi niya dapat bigyan ng parusang ganun. Sapat na yung wala silang pakinabang. Sa eternal destiny na yun, na walang hanggan, bukas makalawa si Boy, hindi lang mga universe ang hawak niya, beyond the universe of the universe, hawak niya. At lahat tayo, walang hanggan na pag-aarian, karangalan, kapangyarihan, the glory and power and the kingdom of God Amen, belongs oo. to God and to the church. Amen. Amen? Amen. Oh, so, konting komentaryo. Kikita mo yung tatlong eskalon? Yes, oo. Lupa, Holy Spirit ng Diyos. Kailan siyang Diyos mo ngayon dito. At kung siyang Diyos mo, hindi sila. Hindi yung daigdig. Satanas sinagaw lang yan, sininakaw niya yung daigdig. Atin yan. Pero huwag kang pupunta sa grocery at mangunguha doon. So, sabihin mo sa akin, pag kukuha ka, baka mapiyasan ka na naman. Ibig sabihin, Rolly, occupy till Christ come. At ano yun? Patayin yung mga tao. Walang titira ng nanginingit dyan. Buhay magulit, pakitin sa langit, babaeng Holy Spirit, at kasama sila sa church. No? At yun ang conqueror at overcomer nitong huling araw. Yun ang nakasulat sa Laodicean Church na hindi susuka. Yan din ang hinulaan sa Philadelphia, Church of Philadelphia, doon sa Revelation 3, na kung saan kahit konti ang lakas, ay nanatiling tapat sa salita at nakibaka hanggang huli. Amen? Amen. Okay. Sige. Bill, ayusin mo ta. Ayusin mo to kung tama.